Isang gabi ng kasiyahan ang nagbago sa lahat. Ako nga pala si Brian at welcome muli sa isang na namang episode ng Tagalog Mystery Hub. At sa video ito, sisilipin natin ang kwento ni Brian Schaefer, isang binatang puno ng pangarap at sigla na bigla na lang nawala ng walang bakas. Mula sa kanyang pagkabata sa isang tahimik na bahay ng Ohio hanggang sa gabi ng kanyang pagkawala na nagbibigay buhay sa isa sa pinakamalaking misteryo sa kasaysayan ng Amerika. Ano nga ba ang tunay na nangyari kay Brian Schaefer? Si Brian Schaefer ay pinanganak at lumaki sa Pickerington, Ohio, isang tahimik at maliit na bayan na nasa labas ng Columbus. Ang Pickerington ay kilala sa kanyang malalawak at tanawin, puno ng mga parke at mga kagubatan na nagbibigay ng sariwang hangin at katahimikan sa mga residente nito. Kilala rin ng lugar sa kanyang masigasig na pamayanan at pakikipagkapwa, kung saan ang mga tao ay may malasakit sa isa't isa at laging handang tumulong. Si Brian ay pinanganak noong 1979 sa isang pamilyang puno ng pagmamahalan. Siya ang panganay na anak ni Randy at Renee Schaefer at siya ang kuya ng kanyang kapatid na si Derek. Mula pagkabata, si Brian ay nakitaan na ng katalinuhan. Siya ay may masayahing personalidad at hilig sa musika. Kilala din siya sa kanyang sense of humor at hilig sa mga biro, na lalo pa nakatulong para magkaroon siya ng maraming kaibigan. Lumaki si Brian na may matibay na relasyon sa kanyang mga magulang. Sinasabing ang kanyang ina, si Renee, ang naging malaking inspirasyon niya. Si Renee ay isang mapagmahal at masipag na ina na nagtatrabaho bilang isang nurse. Si Randy naman, ang kanyang ama, ay isang masipag na tao na palaging nagbibigay ng gabay at suporta kay Brian at sa kanyang kapatid. Ang pamilyang Schaefer ay isang malapit na pamilya at kahit hindi marangya ang kanilang buhay, pinahalagahan nila ang bawat sandaling magkasama sila. Bilang isang bata, si Brian ay hindi lamang isang matalinong estudyante, kundi isa ring mahilig sa musika. Isa sa pinakakinahiligan niyang gawin ay ang tumugtog ng gitara at pakinig sa kanyang mga paboritong banda. Ang kanyang interes sa musika ay hindi nawala habang lumalaki siya. Ayon sa kanyang mga kaibigan, si Brian ay mahilig sa rock music at isa sa pinakapaborito niyang banda ay ang Pearl Jam. Sa katunayan, madalas niyang banggitin ang pangarap niya magkaroon ng sariling rock band at makapag-perform sa harap ng libo-libong tao. Sa kanyang high school years, si Brian ay aktibo sa iba't ibang extracurricular activities at naging popular sa kanyang mga klase dahil sa kanyang sense of humor at mabuting pakikisama. Marami siyang naging kaibigan at madalas siyang ituring na taong laging handang magpatawa at tumulong. Ang kanyang pagiging masayahin at palabiro ay naging bahagi na ng kanyang pagkatao at ito rin ang nagdala sa kanya ng maraming kaibigan. Pagkatapos ng high school, si Brian ay nag-enroll sa Ohio State University upang ituloy ang kanyang pangarap na maging doktor. Nagdesisyon siyang pumasok sa College of Medicine o Universidad, kung saan nakilala siya bilang isang seryoso at masipag na estudyante. Bilang isang med student, naharap si Brian sa maraming pagsubok at stress. Ngunit sa kabila ng lahat, ipinakita niya ang kanyang dedikasyon sa pag-aaral. Habang nasa kolehiyo, nakilala ni Brian si Alexis Wagner, isang estudyante ang kapwa niya mahilig sa musika at may interes sa medisina. Naging magkasintahan sila at ang kanilang relasyon ay naging mas matatag pa sa paglipas ng mga taon. Si Alexis ay kilala sa pagiging suportado kay Brian at laging nandyan upang bigyan siya ng inspirasyon, lalo na sa mga panahong nahihirapan siya sa pag-aaral. Marami sa kanilang mga kaibigan ang nagsasabing sila ay perfect match, parehong matalino, mabait at may pangarap sa buhay. Ngunit sa kabila ng kanyang masayang buhay, hindi nakaligtas si Brian sa pagsubok ng buhay. Noong 2006, bago siya mawala, ang kanyang ina na si Renee ay pumanaw dahil sa cancer. Labis na naapektuhan si Brian
ng pagkawala ng kanyang ina. At ito ay naging isang mabigat na dagok sa kanyang buhay. Maraming nakapansin na tila nawalan siya ng sigla at nagkaroon ng malalim na kalungkutan matapos ang pagkamatay ng kanyang ina. Ayon sa kanyang mga kaibigan, may mga pagkakataon na binabanggit ni Brian ang tungkol sa existential questions at ang kahulugan ng buhay. Baka raw nag-isip siya ng mas malalim na mga bagay na dati ay hindi niya pinag-uusapan. Sa kabila nito, itinuloy niya ang kanyang pag-aaral at ang kanyang relasyon kay Alexis. Plano pa nga nilang magbakasyon sa Miami, Florida matapos ang kanilang finals na tila nagbigay ng kaunting kasiyahan at excitement kay Brian. Marso 31, 2006, isang gabing nagsimula sa simpleng kasiyahan ang tuluyang nagbago ng lahat. Kasama si Clint Florence, ang kanyang matalik na kaibigan, si Brian ay nagdesisyon na mag-inuman sa isang bar sa Columbus na tinatawag na Ugly Tuna sa Luna. Masaya silang nag-inuman at naglibot sa mga kalapit na bars. Bandang hating gabi, kasama pa nilang ilang kakilala at nagpasya silang bumalik sa Ugly Tuna sa Luna para ituloy ang kasiyahan. Pagkatapos ng ilang oras, bandang 1:55 na madaling araw, nahuli ng CCTV si Brian na papasok muli sa bar. Ito ang huling pagkakataon na nakita siya ng CCTV. Pagkalipas ng ilang sandali, si Brian ay tila naglaho na lamang na parang bula. Wala nang footage na nagpapakita na siya ay lumabas ng bar at walang sino man ang nakita sa kanya matapos nito. Ang pagkawala ni Brian ay naging malaking misteryo para sa kanyang pamilya, kaibigan, pati na rin sa mga otoridad. Nagkaroon ng malawakang investigasyon, sinuri ang lahat ng CCTV footage, in-interview ang mga tao sa paligid at sinuyod ang buong lugar. Ngunit wala ni isang bakas o ebidensya na makapagpapaliwanag kung paano siya nawala. Isa sa mga posibleng teorya ay maaaring gumamit siya ng emergency exit para lumabas ng bar. Ngunit wala nakitang ebidensya na sumusuporta rito. Marami rin nagsabi na posibleng biktima siya ng foul play, lalo na't meron daw mga shady na tao sa lugar noong gabing iyon. Ang kanyang ama na si Randy ay hindi tumigil sa paghahanap at nanawagan pa sa publiko na magbigay ng impormasyon tungkol kay Brian. Sa kabila ng lahat ng pagsusumikap, nanatiling walang kasagutan ang pagkawala ni Brian. Maraming teorya ang lumabas sa paglipas ng mga taon. May mga nagsasabing si Brian ay posibleng naglayas upang magsimula ng bagong buhay, habang iba naman ang naniniwala na siya ay biktima ng isang mas malalim na krimen. Ang mga teorya ng mga tao ay tila walang katapusan, mula sa mga haka-haka tungkol sa drug trafficking hanggang sa ideya na si Brian ay maaaring nakapasok sa isang hindi ligtas na lugar na hindi na siya nakalabas. Ayon sa ilang paranormal enthusiasts, naniniwala silang maaaring may supernatural na nangyari kay Brian. Ang kanyang pagkawala ay tila hindi maipaliwanag na para bang siya ay tinangay na hindi nakikitang puwersa. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga teorya at haka-haka, walang matibay na ebidensya na makapagsasabi kung ano ang tunay na nangyari kay Brian. Hanggang sa ngayon, ang pagkawala ni Brian Shaffer ay isa pa rin sa pinakamalaking misteryo sa kasaysayan ng Ohio at maging ng Estados Unidos. Isang gabi ng kasiyahan ang nagbago sa lahat at isang pamilya ang naiwan na may katanungan kung ano nga bang nangyari sa kanilang mahal sa buhay. Patuloy ang paghahanap sa katotohanan, ngunit ang bawat paglipas ng taon ay nagdadala ng mas maraming tanong kaysa sa kasagutan. Kung nagustuhan ninyo ang nakakilabot na kwento ni Brian Shaffer, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng misteryo at kababalaghan. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Abangan ang susunod nating kwento dito lang sa Tagalog Mystery Hub. Hanggang sa muli, paalam.